Hi, hello, good morning po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Ilang tulog na lang, Pasko na. Kaya sa umagang ito, ating patuloy na subaybayan ang si Jesus ang kasama. Our topic today is Hark the Herald Angels Sing. Ito po ang inyong devotional leader, Reverend Sunny de la Peña. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all the nations rise, join the triumph of the sky. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adorned, Christ the everlasting Lord. Late in time behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh and Godhead seed, hail the incarnate deity. Please with us in flesh to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the airborne Prince of Peace, hail the Son of righteousness. Light and light to all he brings, rest in healing in his wings. But he lays his glory by, born that we no more need die, born to rest us from the earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Sa oras na ito, aking dinadalangin ang lahat ng viewers o Panginoon. Ingatan at patubayan mo sila, pati ang kanilang pamilya, O Lord. At buksan ang puso, isipan sa pakikinig ng mensahe. Nawa ay may kintal sa kanilang puso at isipan ang mga salita mo, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So yan po ang ating topic po, Hark the Herald Angels Sing. So our text is from 2 Corinthians 5:17-21. It says, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting peoples against sins them. And he has committed to us the message of reconciliation.
We are therefore Christ's ambassadors, as through God were making His appeal through us. We implore you, on Christ's behalf, be reconciled to God. God made Him who had sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteous of God. So all this is from God, who reconcile us to Himself through Jesus Christ. So ang atin pong pinaka-sentro ng ating teksto ay 2 Corinthians 5:18. Brothers and sisters, according to Wikipedia, Hark the Herald Angels Sing is an English Christmas carol that first appeared in 1739 in the collection Hymns and Sacred Poems. The carol base Luke 2 verse 14 tells of an angelic chorus singing praises to God as it is known in the modern era. It features lyrical contribution from Charles Wesley and George Whitefield, two of the founding ministers of Methodism. The music adapted from Vaterland in Dennen Gwyn of Felix Mendelssohn's Cantata, Pesgesang Gettenberg Cantata. Yun pala mga kapatid, ng awit na Hark the Herald Angels Sing ay likha ni John Wesley noong 1739 at revised by George Whitefield. Sila mga unang Methodista, kaya dapat proud tayo being a Methodist. Brothers and sisters in Christ, today with the angel's announcement to the shepherds, Hark the Herald Angels Sing is yet another favorite song packed in meaning. Four words in middle of the first stanza could easily be overlooked. God and sinners reconcile, sabi sa kanta, di ba? This profound truth speaks volumes about Jesus' mission and God's plan to save us from sin and death. Piniliwanag ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 ng Diyos ay pinagkasundo tayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Mula nang mahulog ang sangkatauhan sa kasalanan sa Genesis 3, the fall of humanity, ang ating relasyon sa Diyos ay nasira. Ngunit nais ng Diyos na ibalik ang relasyong ito. At ang tanging paraan para magawa yan ay sa pamamagitan ng kaloob ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Nang ipahayag ng mga anghel ang kapanganakan ni Jesus, sinabi nila tungkol sa kapayapaang dulot ni Jesus, at kasama ang kapayapaang ito ang pakipagkasundo sa pamagitan ng Diyos at lahat ng naniniwala. Sa pamagitan ni Jesus, ang Diyos ay lumalapit sa atin upang ipagkasundo tayo sa kanyang sarili, upang tayo ay muling mamuhay na may kaugnayan sa kanya. Paul says that because we are reconciled with God, we also have the task of sharing the message of reconciliation. We are God's ambassadors. Having been reconciled, we can share with others the good news that our relationship with God is restored. Jesus, who had no sin because of sin for us, so that we may live for Him. Jesus, thank you for coming to reconcile us with the Father. May we be your ambassadors, sharing the message of reconciliation. Ang pinakamahusay na mga kanta ay kumikiliti sa ating isipan. Ang abstract art ay nagbubunga ng mga damdamin na maaari nating pagnilay-nilayan. Gayunpaman, kapag ang sining ay may kasamang mga salita, nakasulat o inaawit, ito ay nagbubunga ng mga kaisipang dapat nating pagnilayan. Ano ang ibig sabihin ng unang salita ng himnong ito? Yun ang mga tanong na pwede nating i-meditate. According to Aaron Sham, isang manunulat, the hymn ends on a high note. Wesley brings together some of the greatest
themes of the gospel with the last lines. Jesus, the Prince of Peace, brought light and life, healing and resurrection. Jesus was born that we no more may die, to raise us, to give us second birth. However, Jesus' birth would only bring healing and new life after His death. His birth give us second birth, and His resurrection raised the song of earth. Dapat nating tandaan na ang mga tagapagbalita, ang mga anghel, ay nagpahayag ng mabuting balita ng malaking kagalakan sa mga pastol sa parang. Hindi sila pumunta sa mga elite o sikat na mga tao. Hindi sila pumunta sa mga may dadalhin sa Diyos, may iririgalo. Ang kapanganakan ni Jesus ang unang ipinahayag ng mga tao sa mga taong makalapit sa Kanya nang walang laman ng mga kamay. Sa mga tuwid, maaari nating lapitan siya kahit walang laman ang ating mga kamay. Siya ay anak ng katwiran na hindi nararapat na dalhin natin ang alinman sa ating katwiran. Pumunta lang tayo, umawit ng lualhati, na buhay namang muli ang hari, the resurrected King. Palaging tandaan na ang Hark the Herald Angels Sing ay likha ng mga unang Metodista. Be proud of it. To God be the glory, brothers and sisters. Shout out sa lahat ng my birthday this week at my wedding anniversary. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ko po ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Dinadalangin ko ang may mga kaarawan sa linggong ito at gayon din ang may mga anibersaryo, Panginoon. Nawa ay ingatan, pagpalain sila at i-bless mo sila, ibuhos ang mayamang pagpapala, siksik-liglig at nag-uumapaw pa sa kanilang buhay, O Panginoon. Gayon din, O Lord, Ikaw manguna sa kanila at maging ilaw at asin sila, di lamang sa Kapaskuang ito, kundi sa bawat araw at bawat taon ng kanilang buhay. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, I pray. Amen. O yan, dumating na naman po ang oras upang pansamantala tayong magpapaalam dito lang. Si Jesus ang kasama. Maligaya at manigong bagong taon sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan.